Salamat po sa opportunity and privilege na binigay po ng ating mahal na pastor. It's always a great privilege. Tayo po tayong lahat and grab your King James Bible. Amen. Mark chapter number 4. We'll read several verses. Mark chapter 4, verse number 35 hanggang verse number 41. Are you there? Amen? Amen. Salamat po sa mga bisita na kasama po natin. Somebody will share to them their Bibles. Mark chapter 4, verse number 35 hanggang verse number 41. Basahin po natin responsibly. I'm gonna read verse number 35. Sabi po ng Bible, "And the same day, when the even was come, he saith unto them, Let us pass over unto the other side. And there arose a great storm of wind, and the waves beat into the ship, so that it was now full. And he arose and rebuked the wind, and said unto the sea, Peace, be still. And the wind ceased, and there was a great calm. And they feared exceedingly, and said one to another, What manner of man is this, that even the wind and the sea obey him? Dakilang Diyos, salamat po sa mga talatang aming binasa. Pagpalain niyo po ito, Panginoon, sa puso't isipan ng inyong mga anak. Holy Spirit, kayo po manguna sa aming kalagitnaan. Magligtas po kay mga kaluluwa. Kayo po ang mag-encourage sa inyong pong mga anak. Salamat po, Panginoon, despite of the weather, ang mga anak nyo ay nasa bahay-sambahan. Salamat po sa inyong provision sa amin. Salamat, Panginoon, sa pag-control nito. Salamat, Panginoon, sa inyong salita. I-bless nyo po ito. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you po. You may be seated. Na makita po natin dito sa account na ating binasa, ito po ay famous account kung paano ang Panginoon ay nagpatigil ng bagyo. Alam natin up to this very moment, kahapon sa frontliners, we prayed na walang ulan para ang mga bisita ay makadalo, ang mga mananampalataya ay makadalo sa bahay-sambahan. Alam natin na merong mga struggles kapag umuulan dahil yung iba ay baha, yung iba ay walang masakyan, at posible pang magkasakit kapag naulanan. Pero salamat, napakabuti ng Diyos sa atin. Mabiyaya ang Diyos sa bawat isa. Just like what happened in the story here in Mark chapter 4, ang Diyos ay nagpatigil ng bagyo. Makita natin ito ay lesson na hindi nila basta makukuha sa pag-upo lang at sa pakikinig. Alam natin itong chapter 4 ng Mark ay napakaraming itinuro ng Panginoon. If your Bible is red letter edition, napakaraming sinabi ng Panginoon dyan. At yan ang mga lumabas sa bibig mismo ng Panginoong Sukristo during His earthly ministry. At sa dinami-dami ng pagtuturo ng Panginoon, can you imagine sa verse number 35, ang sabi ng Bible, And the same day, when the even was come, He saith unto them, Let us pass over unto the other side. Of all the things na ginawa nila, they've spent the whole day sa pagtuturo, at makita natin dito kung paano ang Panginoon ay nagpapaliwanag sa Kanya, and He expounded all things. Sabi nga sa verse number 33, the same book, Mark chapter 4, And with many such parables spake He the word unto them, as they were able to hear it. Talagang nag-exert ng effort ang Panginoon. But without a parable spake He not unto them. And when they were alone, He expounded all things to His disciples. After magturo, ay meron pang siyang pagpapaliwanag. Kaya nga ganito yan sa mga disciples niya para mas lalo nilang maintindihan at mag-absorb sa kanila. And
Makita na lang natin dito sa ating text verse, sa verse number 35, ay ang Panginoon ay nagyaya. Let us pass over unto the other side. Ito yung sinabi ng Panginoon para sila ay hamunin. Most probably, yung mga disciples ng Panginoon ay nag-iimpake na at iniisip na nila, ang sarap na sigurong matulog sa bahay, ang sarap na sigurong gawin kung ano yung mga pwede kong gawin, pang sarili ko naman. And yet, tapos na, maghapon tayong kasama ng Panginoon. At ang Panginoon ay bigla pang nagyaya. Punta pa tayo dun sa kabila. Panginoon, totoo po ba yung naririnig na, punta pa tayo sa kabila? At alam natin yung nangyari. Siguro nung panahon na yun ay medyo makulimlim. Parang hindi magandang pumunta doon, Panginoon. Ba't naman kung kailan pa magyayaya ang Panginoon ay doon pa sa hindi magandang panahon? Marahil itong mga disciples ng Panginoon during this time, nakikita nila hindi magandang maglayag. Hindi magandang sumakay sa bangka. Dahil maalon, uulan, makulimlim. At pag nasa dagat ka pa naman, kita mo yung parating yung ulan eh. Alam mong merong matinding mangyayari. And here's the Lord Jesus Christ, let us pass over unto the other side. Siguro, kung nandun tayo, sabihin natin, hindi ba napapagod ang Panginoon? Bakit sige lang siya ng sige? At sila'y tuloy-tuloy at nakita natin yung reason ng Panginoong Kristo why He invited them to pass over unto the other side. Ang mga disciples, most probably, pagod na sila, pero tatandaan natin, sa panahon na ito, merong nasa isip ang Panginoon, bakit sila gustong dalhin dun sa gitna ng karagatan. Sa bawat isa sa atin, sa ating schedule, kaya pa ba nating pagbigyan ng Panginoon? Marami tayong ginawa sa buong maghapon. Marami tayong ginawa sa buong isang linggo. Marami tayong ginawa sa buong isang buwan. At makita natin yung schedule natin ay parang wala ng time. And here's the Lord Jesus Christ inviting them, let us pass over unto the other side. Would you go with Him after a busy schedule? Ito yung mga pagkakataon na most probably inisip ng mga disciples, sabi na nga ba bakit ba tayo pumunta pa dito? Tingnan mo, inabot pa tayo ng ulan. Inabot pa tayo ng bagyo. Sino man nag-iya sa atin? It may seem na kapag ang Panginoon ay nag-iya, ay sa isipan natin, may isip natin, parang mapapahamak yata ako dyan. Parang baka magkasakit na ako niyan. Ito, hindi lang basta magkasakit, muntik pa silang mamatay. Sumakay sila ng bangka, sama-sama sila doon, nagkaroon sila ng boat ride. Sabi ng iba siguro, joyride. Hindi, boat ride to. At nandun sila, at sila ay binagyo. And can you imagine, kung hindi sila nakasama doon, hindi nila maririnig yung famous line ng Panginoon. When He calmed the storm, nang sabi niya, peace, be still. At nagkaroon ng planchadong dagat. Nakita na kayo ng dagat na planchado? Yung malakas yung alon, biglang naging planchado yung tubig. Masarap pong sumakay sa bangka. Pero pag umaalon na, at nakikita mo yung tubig, pumapasok na sa bangka, hindi na po nakakatuwa yan. Naalala ko yung mga men noon, kasama si Pastor, malakas ng pull-off ko pag kasama si Pastor, sasakay sa bangka. Wala pa po ko naalala sumakay ako sa bangka na hindi kasama si Pastor eh. So nung sumakay ng bangka, mga men andun, ang lakas ng alon.
Pupunta daw kami doon sa gitna kasi masarap daw lumangoy doon. So nandun na yung goggles ko, may snorkel na ako, talaga naka-ready na. Suot ko na yung life vest. Paghinto namin sa gitna, ang lakas ng alon. Sige, baba na. Pagbaba ko, dinadala ko. Merong, katig ba tawag doon, no? Meron akong goggles, nakita, pagod! Namatay sa krus ng Kalbaryo. Para sa iyo at para sa akin. Sino tayo? Pero nais kong sabihin sa iyo, mahal ka ng Diyos. Siyang gumawa ng paraan para tayo hindi pumunta doon sa impyerno. Salamat in our lifetime, narinig natin ang mensahe ng kaligtasan. It's a realization. Ako'y makasalanan at kailangan ko ng tagapagligtas. At ang tagapagligtas ay walang iba kung hindi ang Panginoong Jesucristo. Dahil siya lang ang persona na nandito sa lupa, lumakad kasama natin na walang bahid ng kahit anong kasalanan. At ang kanyang banal na dugo ang siyang ini-offer niya sa mercy seat para tayo ay mahugasan sa lahat ng ating mga kasalanan. That's why our sins is all under the blood. Kung ikaw ay sumampalataya sa Panginoon, sampalatayanan mo ang Panginoong Jesucristo. Tanggapin mo sa iyong sarili na ikaw ay makasalanan at wala kang ibang kailangan kundi ang tagapagligtas. At ang pananampalataya ay binigay mo sa Panginoon na nagbayad ng iyong kasalanan doon sa krus ng Kalbaryo na siya'y namatay, inilibing at nabuhay namang muli. Wala nang ibang persona na gumawa niyan. Maraming magpapanggap na siya si Kristo, magpapapako sa krus. Pero pagkatapos, here are the disciples of the Lord Jesus Christ. Kung ginawa ito ng Panginoon sa kanila, I believe, ito rin ay gagawin ng Diyos sa bawat isa sa atin because Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Of the busy schedule they have for the whole day, and yet, the same day, Jesus Christ said unto them, let us pass over unto the other side. Sasama ka ba sa Panginoon? Ano ang pwede nating matutunan sa pagsama sa Panginoon? Kapag tayo ay naging busy sa gawain ng Panginoon. Why do I need to get busy in the Lord's work? Number 1, I need to be busy in the Lord's work, number 1, to learn by faith. To learn by faith. Gusto ng Panginoon na i-exercise natin ang ating pananampalataya. Can you imagine ang hamon ng Panginoon sa kanila? Ang hamon ay patungkol sa kanilang pananampalataya. Hindi pa tapos ang Diyos sa kanilang buhay. Akala nila okay lang na uupo, makikinig, ang dami naming natutunan, pero yung personal experience, yung first-hand experience nila, na sila mismo ang magsasabi, ang magkukwento, I was there. Kasama ako doon nung nangyari yung mga bagay na iyon. Psalms chapter 25. Psalms chapter 25, verse number 5. Ang sabi ng Bible sa verse number 5, lead me in thy truth and teach me, for thou art the God of my salvation. On thee do I wait all the day. Can you imagine? It's an exciting experience to learn from God Himself. Hanggang ang mananampalataya ay hindi sasama sa Panginoon at hindi magiging busy sa gawain ng Diyos, hindi mo ma-experience sa iyong buhay to learn from God Himself. Ang gawain ng Diyos ay hindi basta-basta.
Hindi natin kaya ito kung sa ating sarili lang. Marahil tayo ay magaling, tayo ay may talino, tayo ay may talento, pero hindi sapat ang mga bagay na yan dahil once you step into the ministry, doon mo mauunawaan na ang Diyos ay may unti-unting ituturo sa iyo, personal. Iba ang involved sa gawain ng Diyos. Psalms 27, verse number 11. Teach me thy way, O Lord, and lead me in a plain path because of mine enemies. Maraming mga sagabal kapag ikaw ay naglingkod sa Diyos. Maraming mga hindrances, maraming mga obstacles, maraming pwedeng magpigil sa iyo. Pero pag ikaw ay nag-decide na sumama sa Panginoon, nung sinabi niya, let us pass over unto the other side. At sabihin mo, Panginoon, okay na po ba ang buhay ko? Hindi, meron pa akong gustong ipagawa sa iyo. Panginoon, ano po yun? Sama ka sa akin. Let us pass over unto the other side. At sabihin mo, Panginoon, kailangan ba talaga ganito ako kabisi para sa gawain ng Panginoon? Yes, because we need to learn by faith. Alam niyo po yung hamon ng Panginoon sa kanila? Dito nila nakita Pag, alam niyo po ang Kristiyano, hanggat walang nagiging problema yan, ay hindi mo makikita kung gaano kagaling ang Diyos mo. Ito yung mga pagkakataon na binanggit ng Panginoon, sabi sa kanila sa verse 40, and He said unto them, why are ye so fearful? Panginoon, talaga po ba? Sabi ng Panginoon, why are ye so fearful? Alam niyo po kung bakit binanggit ng Panginoon, why are ye so fearful? Para kahit sinong magbabasa niyan, yan ay personal question ng Panginoon sa iyo. Para maunawaan mo kung sino ang Diyos sa buhay mo. Bakit ano sabi niya? Why are ye so fearful? Ano yung mga bagay na kinatatakutan mo sa iyong buhay? Yes, wala ka sa alon, pero kahit nasa kalsada ka, parang maalon ang buhay mo. Yes, nandito ka sa building na ito, nasa loob tayo ng building, pero parang mahangin ang buhay mo at binabagyo ka. Sabi mo, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Pero sabi ng Panginoon sa iyo, why are ye so fearful? Marahil ikaw ay teenager, paano ko kaya mapapasa itong subject ko? Hindi ka pumapasok. Paano ka papasa? Nagka-cutting classes ka pa. Ang sabi ng Panginoon sa'yo, why are ye so fearful? Kaya mo yan. Yun ang sinasabi ng Panginoon. May pananampalataya ka, di ba? Meron kang Diyos, di ba? Kaya mo yan. Sabi mo, Panginoon, hindi ko kaya yung teacher ko. Terror siya. Ang hirap niya. Kaya mo yan. Sabi ng Panginoon, why are ye so fearful? Meron kang business na hindi mo alam kung paano ba ito magiging successful. Sabi ng Panginoon sa iyo, why are ye so fearful? Panginoon, takot po ako sa asawa ko. Why are ye so fearful? Lakasan mo ang loob mo. Yun ang sabi ng Panginoon. Panginoon, paano na ang bukas namin? Why are you so fearful? Panginoon, kumakalamasik mura namin. Why are you so fearful? Panginoon, gusto kong bumalik mamayang gabi, pero wala kaming pamasahe. Why are you so fearful? Pag ito ang narinig natin sa Panginoon at sinabi niya itong next question niya, how is it that ye have no faith? Hindi na little faith eh. Kawalan na talaga ng pananampalataya eh. It's very tragic for a Christian kapag nawalan ng pananampalataya. Kahit maliit lang sana eh. Meron pa eh. Pero ito,
walang pananampalataya. Mananampalataya, pero lumalakad na walang pananampalataya. Di ba tayo ay mananampalataya? Tayo sumampalataya sa Panginoon, meron tayong Diyos na pinaniniwalaan, pero bakit tayo lumalakad na walang pananampalataya? Kaya tayo hinahamon ng Diyos para ma-exercise natin yung tinatawag na pananampalataya na kapag meron tayong gagawin, hindi dahil sa ating sarili, kung hindi dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Getting involved in the ministry is an exciting experience because you are going to learn from God Himself. Alam niyo po yung mga choir members natin? Hindi po nila kaya kung sa kanila lang. Yung memorization lang eh. Naranasan ko pong sumali sa choir. Meron po dati ditong kulungan. Meron diyang storage area eh. Naalala ko nung pag nakita kami ni Pastor, hindi memorize ha. Memorize nyo muna yan. Doon kayo. Doon kami. Sa storage area, magme-memorize ka ng kanta. Minsan naiiwan ako doon. Hindi ko memorize. Ba't ganon? Magpe-pray ka na maigi para ma-memorize mo eh. Hindi basta-basta yun eh. Talagang matututo kang mag-pray, magmakaawa sa Diyos. Panginoon, tulungan niyo po ako. Aawit kami, hindi naman para sa akin, para sa inyo to, Panginoon. Makikipag-usap ka talaga sa Kanya. Panginoon, tulungan niyo po ako ma-shoot ko yung note. Kasi sabi sa amin parati, shoot the note, shoot the note. Sumasablay, lumalampas. Ang hirap pa naman pag-choir, tapos lumampas ka, tapos na, nakaganon na. Kumanong ka pa, no? Ang bira. Anong gagawin ng mga young people? Sigaw ng amen niya. Amen! Amen! It takes faith para mag-involve sa gawain ng Panginoon. It takes faith para sa isang Sunday school teacher, mai-prepare niya yung kanyang lesson plan at magtuturo siya at ma-identify niya yung mga estudyante na hindi masyadong attentive. Ano yung gagawin niyang paraan para makuha niya yung attention ng kanyang mga estudyante, may pag-pray, mabisita. It takes faith. Hindi mo kaya magbago ng buhay ng tao. Pero ang Diyos kaya niya. Alala ko yung mga teachers ko sa academy, sasabihin nila, pinag-pray nila ang bawat cubicle, bawat estudyante, inuupuan nila yan, pinagpe-pray nila yung pangalan. Sasabihin sa akin ng teacher ko, ikaw pinagpe-pray kita na mag-Bible school ka. Yung rebellious heart na meron, Bible school, ayoko sa Bible school. Pero ngayon naalala ko yung mga nag-pray sa akin, nagsabi, ikaw pinagpe-pray ka namin, pumasok ka sa ministry. Aba, sinagot ng Diyos ang panalangin eh. It takes faith. Hindi natin kaya yan sa ating sarili. Pero kailangan natin gawin ng may pananampalataya. It takes faith para sa mga ushers na mapanatili nila yung kanilang smiling face. At sila'y maging approachable. At ni-usher na, no, hindi ganun. No? Yung bang, sir, good morning po. Di ba, yung matutuwa ka. It takes faith. Hindi kaya mahirap na nandiyan ka sa harap at ikaw yung nakikita ng mga tao. It takes faith para gawin yun na hawak mo yung offering bag, Panginoon. Itong offering bag na hawak ko, pag pinasa ko, ay ma-encourage man lang ang mga tao magbigay. Alam niyo po talagang nakaka-encourage din eh. Depende sa usher na nakatayo eh. Pero pag alam mo yung usher na parang nakakaasar magbigay, di ba? O kailangan ng pananampalataya doon. Pero pinagmimitingan niya, pinapractice nila yan kung paano yung tamang itsura, harap na hindi nakaka-intimidate. Na parang sabi mo, tatanungin kaya ako nito pag hindi ako nagbigay. It takes faith. Hindi natin ma-memorize ang gawain ng Panginoon at sa ating personality, ako, magaling ako, kaya ko yan, madali lang sa akin yan. No! We are going to learn from God Himself. Ito yung
nangyari sa mga disciples ng Panginoon? Kung paano ang Diyos, sabi niya, peace be still. Hindi ibig sabihin na sa gawain ka ay wala kang ginagawa, wala kang alalahanin, wala kang troubles, and yet ang sabi ng Panginoon, peace be still. We can hear a lot of testimonies na sabihin nila, ganito ang sitwasyon ng aming buhay, pero nagpapatuloy ako sa biyaya ng Diyos, napakabuti ng Panginoon. That person is learning from God Himself. Kaya nga napakaganda this coming June 12. Sabi ng Panginoon, meron tayong Ministry Involvement Conference. Anong gagawin natin? Panginoon, sama po ako dyan. Let us pass over unto the other side. Sabi ng Panginoon, there may be disciples na nagdadalawang isip, sasama ba ako o hindi? Pero salamat, sila'y nag-end up. Nagpapasalamat. Buti na lang kasama ako dun. At sasabihin nila, I was there. I experienced it firsthand. Can you imagine? Meron tayong mga activities sa ating church. Ano ang iyong response? Sasabihin mo ba, count me in. I'll be there. I'll pray for it. I'll support it. Sama-sama tayong pupunta. Ano man ang gusto ng Diyos para sa ating church. Meron tayong Ministry Involvement Conference. Holiday. Walang pasok. Anong response mo? Sumama ka at dumalo. Because you are going to learn by faith. Merong ituturo ang Panginoon sa iyo sa pananampalataya. Number 2, not only to learn by faith, number 2, to love by faith. To love by faith. To love by faith is to fall in love with God like never before. Bakit ka hinahamon ng Diyos na sumama at maging busy sa gawain? To love by faith. To fall in love with God like never before. Hindi tayo magiging busy sa gawain ng Diyos at hindi tayo sisigi at sasama kung hindi tayo merong malaking puso para sa Panginoon. Maraming mga nagsabi, gusto ko mag-involve sa choir ministry, gusto ko mag-involve sa ushering ministry, gusto ko mag-involve sa jeepney ministry, gusto ko sumali sa orchestra ministry, gusto ko sumali sa choir ministry. At makikita natin na ang mga tao na nilagay ng Diyos sa bawat gawain na yan, bawat ministry na yan ay merong malaking puso. Naririto ako dahil mahal ko ang Diyos. To love by faith. Have you experienced falling in love with God? Hindi pwedeng nasa gawain tayo ng Diyos at wala tayong malaking puso para sa Panginoon. Tignan niyo po Psalms 105. Psalms 105. Verse number 4. Seek the Lord and His strength. Seek His face evermore. Hinahanap mo yung mukha ng Diyos. Ang iniisip mo, nakatingin ng Panginoon sa'yo. At natutuwa siya sa ginagawa mo. Sa mga young people, alam niyo to. Di ba na-experience mo kung gaano ka kasaya nung nahuli mo siya na nakatingin sa'yo? Ba, tingin na. Kinabahan ka bigla. At may kakaiba kang feeling na, iba na to Pagtingin mo, nakatingin pa rin. Yung pala may sakit, no? May sakit sa mata.
Hindi, pero pag nahuli mo, nakatingin sa'yo, di ba? How much more ang Panginoon? Ang Panginoon ang nakatingin sa'yo. Dahil ang hinahanap mo, ang mukha ng Panginoon eh. At nakikita mo sa pananampalataya ang mukha ng Diyos na siya ay nakangiti sa'yo, sa iyong ginagawa. Everything na ginagawa mo ay para sa Panginoon. Pag umawit ka, para sa Panginoon. Pag nagbigay ka, para sa Panginoon. Pag nag-involve ka, para sa Panginoon. Pag nag-soul winning ka, para sa Panginoon. Pag nag-imbita ka, para sa Panginoon. Lahat ng iyong ginagawa ay para sa Panginoon. Because you fall in love with God. Naisip niyo po yung sinabi niya dito, sa ating text verse sa Mark chapter 4. Why are ye so fearful? How is it that ye have no faith? Kanino ba papunta yung kanyang tanong? Sa kanya. Hindi sa bagyo. Hindi sa bangka. Hindi sa kung sino mga tao ang kasama nila. Ito ay tanong ng Diyos sa kanila. Teka, hindi niyo ba alam kung sino kasama niyo? Wala ba kayong pananampalataya? Naisip niyo ba na ang Diyos ay hindi tayo ipapahamak? At yung realization nila dito, nakakatuwa no, sa verse number 41. And they feared exceedingly and said one to another, what manner of man is this, that even the wind and the sea obey Him? Ganyan ba ang pagtingin mo sa Diyos? Ganyan ba ang pagtrato mo sa Kanya? Meron ka bang amazement in your personal life kung paano ang Diyos ay kumikilos sa iyong buhay? At ikaw, kahit gaano pa katindi yung mga problemang dumadaan, yung mga pasakit, mga sitwasyon na hindi mo ma-expect, karamdaman man yan, ikaw ay nakangiti pa rin, masaya ka pa rin nagpapatuloy, dahil ang tinitingnan mo, yung amazement mo, what manner of man is this, that even the wind and the sea obey Him? Anong klase to? Sobra to! Grabe naman! Wow! Lahat na! At yung appreciation mo sa Diyos ay gano'n na lang. Hindi ka ba napapagod? Hindi ka ba nagsasakit? Para sa Panginoon to. Bakit? Sobrang galing ng aking Diyos. Sobrang dakila ng aking Diyos. At yung ginagawa ko ay kulang pa para sa Kanya. I love Him more. Ito yung mga pagkakataon na sinasabi ng Panginoon, sa akin ka tumingin, huwag kung kani-kanino. Kaya ka nagkakaproblema kung kani-kanino ka nakatingin? Sa akin. Sino nagsabi noon? Ang Panginoon. Ang pananampalataya ay hindi sa preacher. Ang pananampalataya ay hindi sa pastor. Ang pananampalataya ay hindi sa Sunday school teacher. Kung hindi sa Panginoon. Ye have no faith. Pero ni-redirect sila ng Panginoon. Nanalangin ka na ba at sinabi mo sa Panginoon, mahal ko po kayo. I love you, Lord. Panginoon, salamat. Napakabuti niyo sa akin. Yung bang, meron ka pang pagpapasalamat kahit ganyan na ang nangyayari sa'yo, nasasaktan ka na nga, umiiyak ka na nga, nagpapasalamat ka pa rin sa Panginoon. Binagyo na nga kayo, muntik na nga kayo mamatay, magpapasalamat ka pa rin sa Panginoon. Yes! Kaya nga dapat mas lalo tayo maging aktibo sa gawain ng Panginoon kung gusto mong ibigin ang Diyos ng higit-higit.
sa lahat ng pwede nating ibigin habang tayo nabubuhay pa. To learn by faith, to love by faith, and lastly, why do I need to get busy in the Lord's work? Number 3, to live by faith. The practical way to live the life of a Christian is to live by faith. Tingnan niyo po bukas tayo ng verse sa Old Testament at sa New Testament na walang pinagkaiba, na parehas hinahamon ng Diyos to live by faith. Habakkuk chapter 2. Verse number 2. Verse number 4. Kaya hindi alam kasi hindi masyadong nakikita kung nasan yung Habakkuk. Habakkuk chapter 4. Ang Habakkuk pagkatapos ng Nahum. Sabi ng Bible, chapter 2, verse number 4, behold, his soul which is lifted up is not upright in him, but the just shall live by his faith. A just person, a justified person, isang taong tinubos ng Diyos sa kanyang mga kasalanan. Justified. Just as if you sin not. Can you imagine? Ganun ang ginawa ng Panginoon sa atin. So ang taong ligtas, it's but practical for him to live their lives by faith. Another verse, Hebrews chapter 10, verse number 38. Sabi ng Bible sa verse 38, now the just shall live by faith. If any man draw back, my soul shall have no pleasure in him. The just shall live by faith. Kapag ang hamon sa gawain ng Diyos ay naapektuhan ang pangsarili natin, pansariling hanap buhay, pansariling schedule, at sabihin natin, parang dito, sobra na yan, maghapon na tapos niyaya pa kami ng Panginoon. Gusto ng Panginoon, we learn to live by faith. To depend upon God. Pag ikaw ay tinanong, paano ka nabubuhay? Sabi ng mga mayayaman, may ipon, walang problema. Kahit di na ako magtrabaho, buhay na ako. Nakadepende sa kayamanan. Sabi ng matatalino, alam mo, may talino ko eh. Madiskarte ako eh. Alam kong gagawin. Kaya ako mabubuhay. Ang sabi ng may hanap buhay, hindi mo ba alam kung gaano ka-successful ang business namin? Pero sabi ng walang pera sa bulsa, kami namumuhay sa pananampalataya lang. Huwag mong lalanglangin ang pananampalataya. Anong nabubuhay sa pananampalataya lang? Meron o wala, may resources o wala, dapat ang Kristiyano namumuhay ng may pananampalataya. Dahil hindi tayo nakafocus sa provision kung hindi Diyos ang nagbigay ng provision. Kaya kailangan tayong manampalataya sa Diyos. The practical way to live the life of a Christian is to live by faith. Hindi ka naman mananatiling wala.
Bibigyan ka ng wisdom ng Diyos para ikaw ay magtrabaho, ikaw ay magsikap, at gawin ang dapat mong gawin. And God will provide for your needs. Hindi ka pagkukulangin ng Diyos. Hindi ka magmamalimos kung ikaw ay magtatrabaho para sa Panginoon. You are going to depend on God. You are going to follow the detailed plan of God in your life. You just want to listen to God's will. Kaya nga kung ikaw ay papasok sa kolehiyo, make sure that that is God's will for your life. Kung gusto ng Diyos na ikaw ay maging engineer, then so be it. Kalooban ng Diyos yan eh. But be a soul-winning engineer. Kung gusto ng Diyos na ikaw ay maging medical doctor, then so be it. Be a faithful medical doctor, a soul-winning medical doctor. Kung ikaw ay businessman, so be it. Yan ang gusto ng Diyos para sa iyo. Pero huwag mong iiwanan ang gawain ng Diyos. Live by faith. Napakagandang may mga mananampalataya, dinedicate nila ang business nila para sa gawain ng Diyos. Kapartner ang gawain ng Diyos. Hindi pwedeng walang Bible study. Hindi pwedeng sila ay wala sa Sunday. Sila ay magsisimba rin dahil employed sila sa amin. Yan ay ginagawa namin dahil kapartner namin ang Panginoon. We just want to live by faith. Sumusunod sa Panginoon. This was a life-changing experience for them. That's why there's a difference in their prayers. Pakinggan mong taong nananampalataya sa Panginoong buong buo. Hindi niya binabasta-basta ang panalangin. Mataimtim na nananalangin yan. Pinagpipray niya ang kanyang hanap buhay. Pinagpipray niya ang kanyang pamilya. There's a big difference in their walk. Hindi sila casual Christian. Active sa gawain ng Diyos. Pag Sunday, nasa church. Ano man activities ng church, nandyan. There's a big difference in their countenance. Yung kaitsurahan, ibang-iba, ang mananampalataya. Hindi ikaw yung parang may problemang pinagsakloban ng langit at lupa at wala na makapagpatawa sa'yo. Kahit kilitiin, kitikit. Wala na. Hindi ka na kaya. Talagang parang diretso na sa kung saan. Bahala na ang buhay na to. Hindi ganun ang mananampalataya. Dahil tinuturuan tayo ng Diyos to live by faith. Sino hindi nangamba? Merong bagyo. Pero sino nag-e-enjoy ng service ngayon? Walang ulan. Tayo. Kasi nanalangin. Nagmakaawa sa Diyos. Sila'y naging matapang sa pangangaral ng salita ng Diyos. Because they learn to live by faith. A personal question for every church member this morning. Bakit ba kailangan maging busy? Sabi ng Panginoon, mahalagang pananampalataya. Learn by faith. Love by faith. And live by faith. Ang ating isipan ay hindi nagugulo ng sanlibutan. Merong dahilan kung bakit ikaw ay aktibong miyembro ng Christian Bible Baptist Church. Tayo po tayong lahat. I hope this message is a blessing to each and everyone. Una po sa aming mga bisita, meron po sa kanilang nag-decide to follow the Lord in the water of baptism sa mga kalalakihan. Doon po kayo sa F.R. Hernandez Building. At sa mga kababaihan po dito po sa ating auditorium, meron po tayong baptistry dito. We have some visitors na sila ay nag-decide to follow the Lord in the water of baptism. Salamat sa Panginoon sa kanilang decision na ginawa. Sila po ay sumunod sa Panginoon sa tubig ng bautismo. Secondly, sa mga bisita po namin, somebody will show you God's simple plan of salvation. Meron po tayong mga church member, church worker, ushers and choir members na pwede pong kumausap sa kanila. Meron tayong mga bisita, please guide them para sila po ay makausap. Sa mga bisita po namin, sama po kayo sa kanila. Kagalakan namin maibahagi sa inyo ang simpleng paraan ng Diyos ng kaligtasan. Amen. Thank you very much for coming.
and attending our church. If you're not yet saved, ay kagalakan naming ibahagi sa inyo ang simpleng paraan ng Diyos ng kaligtasan. Sama po kayo sa kanila, sama po kayo. Amen, amen. Praise the Lord. It's about mananampalataya this morning. Kinausap ka ng Panginoon. Why not come and talk to God right here, right now? It's between you and God. Ang pananampalataya natin, ang concern ng Diyos, dito natin isa.